Yun na nga yung yun na nga yung palaisipan sa akin eh. Oh. Kung talagang sila ginagamit nila yung kanilang mga sentido komon, halimbawa. Kasi nga mukhang hindi nila alam na nomdigger yun eh. Oh. Doon sila nanggagaling. Gawin na po nating 600 million. Aha. Pero ang prinsipyo po, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga taong yan, kinasangkapan po ng ating pamahalaan sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang gawain, pagkalap po ng impormasyon para po maproteksyonan ang ating bansa. Kaya po confidential and intelligence funds. Yung intelligence funds po para sa mga pulis at sa army, may kinalaman po sa pagsasanggalang sa ating kalayaan, sa ating kapayapaan, sa ating seguridad. Internal, yung domestic, yung civil government, yan naman po yung confidential fund. Ang katotohanan nga po niya, kaya confidential, sapagkat itatago po natin yung mga nagamit po nating mga tao, kinasangkapan natin, alang-alang sa pagtatanggol sa ating mga patakaran, sa ating mga pasilidad, sa ating buhay, pamumuhay. Lahat po yan ay kinasangkapan, alang-alang doon sa gawain din. Kaya nakatago sila. Sa matagal na panahon, ganun po. Ngayon, kung pipilitin po na i-identify po yun, ang ibig lamang sabihin, either hindi po nila naintindihan ang pinag-uusapan. Hindi po nila alam kung paano pinatutupad ng sanay ng pamahalaan ang mga sensitibong mga bagay. Ay, wala na po akong masasabi sa kanila. Paano magkakaroon ng ebidensya? Confidential fund nga ang pinag-uusapan, isa lang ang tinarget mo. So hindi tunay na impeachment to, kundi pamumuliti ka lang. Good morning! Lalo't higit sa aking mga kahanay sa 99.9% itsapuera. Pero sa biranong Pilipino din naman, kaya lang itsapuera eh. So pa rin po inyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. 6 to Kikilatis Lagari po lamang. Handa maglingkod para sa sambayan ng Pilipino, para sa kapakanan, karapatan at kinabukasan nating nasahanay ng 99.9% sa puwera. So narinig niyo po ang mga sinasabi ni Congressman Marcoleta. Kaya nga kanya intel at confidential fund hindi na dapat binubulat-lat, no ha? Sikreto nga daw nomdigger, pinagdiinan niya alam naman nila, sabi pa nga niya, baka hindi nila alam na kanyang mga kasamahan doon sa Kongreso kung ano ang nomdigger ang ginagamit lang doon po sa liquidation ni BP Inday Sara noong kanyang confidential confidential funds. Kasi nga, sabi niya, hindi mo po pwede ibulgar yung mga pagkatao nila, katauhan nila Ito kanya yung mga tao na ginagamit ng gobyerno para makapangalap sila ng impormasyon, sa ganun ay masawatan nila, masagkaan nila kung ano man ang mga binabalak ng mga masasamang elemento sa ating lipunan para protektahan ang national security, pambansang seguridad, protektahan ang buhay ng bawat Pilipino. So, kailangan protektahan din ng gobyerno ang mga taong ito, ang kanilang mga intel operatives o contributor o ano man ang tawag sa kanila, asset. Asset nga ba yun? Kung sila ay asset, sino yung liability?
yung nagbibigay sa kanila ng intel funds. Ayun na, di ba? Kailangan kung may asset, may liability, no ha? Pero alam mo, sa isang banda, may tama din naman itong si Congressman Marcoleta. Eh bakit anya yung 400 pa? Apat na rang iba pa na medyo, paano mo na, dinagukan din, binatukan din ng COA. Hoy! I-liquidate yun ng gusto ang inyong intelligence fund. Bakit yung mayon kanya hindi iniimbestigahan? May tama din doon, ha? Si Congressman Marcoleta. Pero teka muna. Balikan natin yung secret agent nga sila eh. Teka muna, yung secret agents ng gobyerno, alam din ang mga pangalan eh. Diba? Ay bakit itong mga asset ay hindi alam ang tunay na pangalan. Pero sa totoo lang, no, ha? Hindi naman kailangan itago eh. Ha? Itago sa COA ang pangalan na ito pong mga operatives nila, yung mga asset nila na tumanggap, lalo na, biligyan mo ng kwarta ito, isang damakbak eh. Diba? So, kailangan kilala ito. Okay? Kailangan pangalanan mo talaga. Picturean pa dapat, no, ha? Para kwentas klaras, ano ha. Pero, pagdating sa mga isinasa publikong report, halimbawa, yung COA report, available yan doon sa website eh. Diba? Website ng COA. Doon, hindi po pwedeng ilaglag mo itong mga operatiba. Diba? Pambihira naman kayo. Kung pwede nyo ba ilaglag yun? Hindi. No, ha? Teka, masilaw eh. Tingnan natin yung pailaw na yan. O, ganyan lang. Ayos niyan. Paliliwanagin na lang natin yan doon sa ano. Diba? Sa COA report, na for public consumption, hindi mo ilalagay ang pangalan riyan. Lalagyan mo na lang ng mga John Doe, John D, John, kung ano-anong John, no? Ilagay mo doon sa report for public consumption. Diba? Pero doon sa inyong original na liquidation report, nandun yung mga pangalan nila, pagkakilala nila, at kailangan may ebidensya pa na inaabot talaga sa kanya yung pera. Pero wala din yan eh, kahit na may ebidensya pa eh. Sabihin lang ng mga handler, yung mga nasa side ng gobyerno, yung mga handler nila, no, ng mga asset na ito. Bibigyan namin sa iyo ito 1 milyon ha. Pipicturean natin ha. Bibidyoan natin ha. Para may ebidensya, may resibo. Pero, pagkatapos ng video, okay, siyempre, 200,000 lang ang sa iyo riyan. Mataas yun na. 50 mil ka na lang. The rest, nandun sa mga handler. Posible ba mangyari yon? Posible. Nangyayari kaya ang ganon? Nako, 101% malamang. 101% malamang na nangyayari yung mga ganon. Ha? So, nakita nyo na, yung report na confidential, kung saan naroon yung pagkakilanlan noong mga asset na tumanggap ng pera natin, no ha? Ay siyempre, sa COA, sa Office of the President, sa House, at sa Senate. Naroon lang yun. No? Well, siguro yung sa House at sa Senate, bagay, lahat naman pagdududahan mo eh. Basta yung Office of the President, di mari may walang baka may mag-square, ano ha? Baka may maglaglag doon sa mga asset. Well, ganun din sa COA. Pero ganun pa man, yun ang best practices sa buong mundo. Hindi mo po pwedeng waldasin ang kwarta ng taong bayan namin nang walang resibo at hindi kwentas palaras. Alam mo ba? Right. So, idugtong natin dito yung impeachment kasi ito yung impeachment ng pamusong ngayon eh, no ha?
And by the way, ito pong South Korean president, hindi po siya na-impeach. Ah, hindi siya na-impeach dahil hindi nakakuha ng 30%. So kapwa-kamukha din pala natin ang kanilang patakaran doon, ang kanilang saligang batas. Kailangan at least merong 30% ng assemblyman, yung parliamentarians, na mag-endorse para ma-impeach ang kanilang presidente. Ang kaso, siyempre ang presidente, miyembro yan ng kanilang, kumbaga, dominant party. Diba? Majority party roon sa parlamento. Ang majority party, nag-boycott. hindi sila sumama doon sa ganap. So walang sapat na boto na 30% para ma-impeach siya. Dahil sa experience na yon ng South Korea, na-interview si Professor Simbulan. At kanya nang kinilatis ang mga bagay-bagay ukol doon sa nangyaring pagdeklara ng martial law sa South Korea at karakarakan naman binawi dahil hindi pumabor ang mayorya. Actually, unanimous ang boto ng parlamento nila, no to martial law. So, hinimay-himay ni Professor Simbulan. At pakinggan muna natin siya. Professor, pasok! Congress nitong South Korea. Ano kaya yung pwedeng matutunan siguro ng ating mga Yun ang sinabi ko kanina na yung kanilang, kasi kayong kanilang political institutions katulad ng kanilang parliament, it works, no? It still works, no? Hindi siya it works in the sense that it will be able to punish, no, itong kanilang leader na illegal na declare ng martial law para patahimikin ang oposisyon. So, makikita natin kung nagpa-function talaga ang political system natin ng isang bansa, kung nagpa-function yan, you do not need people power, no, which creates unstable situation. Kasi kung people power yung mga tao, para to try to correct corruption or the illegal acts of their leaders, malaki ang risk niyan na ang lipunan ay posibleng mapunta towards military rule, no? Experience martial law under the former General Park Chung-hee, no? Na nung i-declare ang martial law nung military coup, no? Nag-military coup kasi dahil naging unstable yung South Korea. Nung nag-declare ang martial law, naging madugo ang experience ng South Korea kasi yung mga protesta laban sa military declaration of martial law, ito'y sinagot ng gobyerno nila through force, no? Through violence, state violence, no? Kaya maraming namatay, nagkaroon ng democratization ng uli at itinayo muli yung mga nasirang mga political institutions nila at naibalik yung kanilang parliament, nabalik yung kanilang judiciary, no, yung functioning judiciary nila. Ito'y kanilang pinalakas at mula noon na palakasin nila ito, yung mga leader nila na sumunod na leader nila na nag-engage sa corruption or kung minsan may mga misdeeds na ginawa, ito'y kanilang pinarusahan sa pamagitan ng kanilang sistema mismo. Hindi na kinailangan ng people power. Malinaw po ang sentido komon ni Professor Simbulan. Gumagana ang political system doon sa South Korea. Gumagana ang parlamento nila na para bagang yung pinahiwatig niya, kailangan magpalit na tayo ng forma ng gobyerno sa parlamentaryo. Kasi sa parlamentaryo, mabilis ang aksyon eh. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Mabilis ang aksyon doon sa kanilang parlamento dahil answerable, diba? Accountable to the people ang mga parliamentarians. No?
Kaya mabilis po silang umaksyon. Lalo't higit, yung mga mamamayan ay mga umaalma na doon sa martial law dahil dati din po sila nagkaroon ng martial law. Opo. So, maling sabihin na ang parliamentary form of government ay mas maganda kaysa ating presidential and bicameral form of government na ating pong kinopya sa US of A. Katunayan, sino ba ngayon ang number one na bansa sa buong mundo? Hindi ba United States of America? Ang United States of America ay mayroong presidente. Tayo may presidente din. Sila, ang United States of America, mayroong mga senadores. Tayo mayroon din mga senadores. Ang United States of America, mayroon po silang House of Representatives. Tayo ay mayroon ding bahay ng mga kinawatan, kinatawan. No, ha? Ang United States of America ay may jury justice system. Tayo ano meron? Hukumang trial by palakasan. Yun ang ugat kung bakit ganito kababoy ang ating lipunan. Hukumang trial by palakasan ang sanit. Dahilan kung bakit nakaw dito, nakaw doon ng mga kawatang nagbabalat kayong politician sa buong pamahalaan at hindi po sila napapanagot. Yun ang missing link po. So, palawigin po natin, ha? So, ang sabi, bagay, binanggit ni Professor Simbulan, na yung mga democratic institution nila ay gumagana. May tama naman po siya ron. O kaya yung lawlessness, kumbaga, ay hindi uso sa bayan nila. Dito sa atin, no, ang malaking kagaguhan ay yung ating hukuman trial by palakasan. Pero mo ha, itong mga tulisan, itong mga kawatan, ang nagnanakaw sa ating kabambayan. Sila din ang kumakamkam, madalas kaysa minsan, kung hindi man yung protector sila ng mga land grabber, sila mismo ang land grabber. Madalas kaysa minsan, hindi na nila ipinaubaya ang industriya ng droga doon sa kanilang mga pinoprotektahan lang. Sila na mismo ang industriya ng droga. Ano mas na mapapanagot? Sila lumalabag sa batas, sila nag-iimbestiga, sila ang nagpo-prosecute, sila din ang umuhusga, at syempre, sentensya. Diba? They are the accuser instead of the accused. No? The prosecutors, the judge, and the executioner all rolled into one. Sipin mo ko, di malaking kagaguhan po yan, no, ha? Ay, nako. So, para atin pong mahimay-himay, makilatis ng gusto, pag-usapan po natin itong 5 pillars of justice. No? Ang unang-una dyan, siyempre, yung mga mamayan. Diba? We the people. The community. Di po ba? Tayo sa komunidad, bawat isa sa atin ay may patriotikong tungkulin na pandayin ng ating lipunan. Ibig sabihin, pag meron tayong nakitang katiwalian sa ating kapaligiran, mga paglabag sa batas, pwede natin isitin sa arrest. Yung kakayanin po natin. Kung hindi naman sumbong po natin sa ikinauukulan para silang gumawa ng kaukulang aksyon ang humuli doon sa mga lumalabag sa batas. No? Hindi lamang yung mga petty criminals, petty crimes na yan, hindi lamang yon, kundi halimbawa, syempre sa buong gobyerno, pugad yan, pinamumugaran yan ng komunidad. Nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Ipalagay natin halimbawa itong Office of the Vice President at saka yung Office of the Department of Education, DepEd, at saka yung Office of the President. Marami po sa mga nagtatrabaho doon, itsapwera. Ilan lang po yung nakakatanggap ng envelope. No, ha? So far, 3 yung umamin eh. Di ba na tumatanggap sila ng payola galing kay BP Sara. No? The rest of the gang ni Singkong Duling
sa daan-daang milyon na ninanakaw. Oh, sabi, di umano. Wala sila natitikman ni Singkong Dulig. Ang karamihan doon na mga nagtatrabaho sa opisina. Kung jury justice system po ang uso sa atin, anong po pwede lang gagawin? No, ha? Abay, gumawa sila ng love letter. Yung kahindik-hindik na kwento, samahan nila ng mga dokumento magpapatunay sa mga anomalya na nangyayari doon. Pagkatapos, i-draft nila, ihulog nila doon sa complaint and suggestion box ng grand jury. 23 katao po yung mga pangkaraniwang Pilipino na randomly selected. Of course, kailangan muna na mag-apply at sa magsipag-apply, doon papasok yung random selection o sa loterya, dinadaan sa raffle ang pagpili ng 23. Sa bawat syudad, sa bawat munisipalidad, meron pong grand jury at least isa. Kung may maraming kaso ang pumasok, pwede silang assemble pa, kumbaga, ng panibagong mga grand juries. Ano ho? Mga grand jury. Okay? So, sila po ang kikilatis. Kung merong katuturan, abay, syempre, by the vote of majority, uunahin nila yung mga ganong kaso. Yung nagreklamo o nagbigay ng impormasyon, hindi po maririsbakan dahil hindi naman siya kilala eh. Maging doon sa kanya isinulat, pero ang maganda, lagyan mo ng code name. Dahil pagka meron halimbawang reward doon sa ginawa mo, na positive, may reward, madali mong maangkin dahil may code name ka nga roon eh. Diba? So, ganun po ang patakaran sa jury justice system. At pagka nakitaan ng at least 12 out of 23 grand jurors ng probable cause, i-indict po nila. I-indict po nila, ibig sabihin, isasakdal po nila. Sapagkat kasama po yan dapat sa Bill of Rights natin eh. At sa ating kasi nakasaad sa ating Bill of Rights, Section 14, Paragraph 1, ano sabi? Walang sino man na maaaring panagutin sa krimen ng walang akusasyon o sakdal na mula sa grand jury. Yun ang dapat ilalagay natin doon. Ang nakalagay lang, walang sino man na maaaring panagutin sa krimen nang hindi dumadaan sa due process of law. Yun ang mali. Doon tayo pinaikutan simula pa 1935 Constitution, kinopya lang ng 1973 Constitution at 1987 Constitution. Ito mga framers talaga, mga ungas eh. Diba? Alam naman nila kung ano yung kalakaran sa demokrasya. Kung hindi nila alam, bakit sila patuga-tuga na maging framers ng ating saligang batas. Diba ba? Well, anyway, so yun ang nakalagay, pero ang dapat, dahil yun ay kinopya po nila sa Fifth Amendment, ang nakalagay doon, walang sino man maaaring panagutin sa krimen, maliban na lang kung merong akusasyon o sakdal mula sa grand jury. Yun ang buong istorya ng Fifth Amendment na pinagkopya ng ating Section 14 sa Bill of Rights, Paragraph 1. Sa Paragraph 2 naman, the same Section 14, nakalagay, lahat na akusado dapat pagkalooban ng pampubliko, mabilis at impartial, walang kinikilingan na paglilitis, Yun ang nakalagay doon sa ating section 2. Mabilis, speedy and public trial. Yun ang nilagay. Diba? Mabilis, pampubliko at public trial. Yun ang nakalagay sa ating Article 3, Section 14, Paragraph 2. Kinopya yon sa 6th Amendment ng United States of America, bahagi ng Bill of Rights. Ano naman nakalagay doon, Lahat ng akusado dapat pagkalooban ng publiko, mabilis at impartial trial sa jury ng mga mamamayan. Sa trial by jury ng mga mamamayan. Diba?
Yan ang nakalagay. Pinilipit lang nila. Kasi kung ginawa nila yon, hindi sila makapagnakaw. Eto mga opisyal sa gobyerno, well, pwede sila magnakaw, pero mabilis pa sila sa alas 4 na mabubuko at makakalaboso. Gaya nga nung ating halimbawa, lahat tayo, lahat ng Pilipino, may patriotikong obligasyon na pandayin ang ating lipunan para magkaroon tayo ng makatarungan at makataong lipunan. Pero alam nyo, di ko lang malaman kung sa Office of the Vice President o sa DepEd, no, tingin ko sinadya yun ng clerk doon. Diba? Yung isang pangalan, parang pangalan, Villarin, Kokoy Villamin. Diba? Kokoy Villamin, ang ginawa niya, iba't ibang pirma, isang pangalan. So parang, kumbaga, tinitimbrihan niya na rin ang kinaukulan na ito yung katiwalian na nangyayari dito sa aming tanggapan. Tama. Pero kung jury justice system, hindi na kailangan gawin yun. Diretso niya. Sa grand jury, ang reklamo. At ang grand jury naman, abay mag-iimbestiga po yan ng pasikreto. Pasikreto kasi para pagka nag-negatibo ang kanilang investigasyon, di masisira ang pagkatao nung kanilang iniimbestigahan. Right? Yun ang patakaran. Yun ang beauty sa trial by jury. Pero siyempre, pag nakitaan nila ng probable cause, abay, isasalya nila yon sa trial jury. Ang trial jury naman, lahat obligado. Lahat ng 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat. No ha? Obligado na mag-jury duty. Ang unang sigwari ng pagpili, raffle. Lahat ng mga 18 anyos patas, halimbawa sa Mikawayan City, ginawa ang kaso na roon. O kaya sa Quezon City, sa Pasay City, kung saan mang city o saan mang munisipyo, no, lahat ng 18 anyos pataas sa lugar na yon, kasama sa pagrarapol. Ano po? Ang mga pangalan kinukuha nila siguro doon sa may kung saan ahensya ng gobyerno na may record ang date of birth. Diba? Halimbawa, doon sa Civil Registrar's Office, pwede rin sa Business Permit Division, pwede din sa mga registrar ng mga paaralan. So lahat sa unang sigwada kasama sa irarapol. Ngayon, kung halimbawa mayroong isang kaso na lilitisin, no ha? Kukuha sila, halimbawa palagay mo na 100. Sa 100 na lumabas doon sa rapol, yun ang mga prospective jurors pala. Dadaan pa sila sa final selection process na kung tawagin ay voir dire, na French word na ibig sabihin, speak the truth. No ha? Of course, in pain of penalty. Mako-contempt of court ka pagka nagsinungaling ka. Ang voir dire ay pinangasiwaan ng judge, ng prosecutor at ng defense lawyer. Sila ang kikilatis doon sa mga prospective jurors para hanapin nila kung sino yung sa tingin nila ay walang bias sa magkabilang panig. So, out of 100, 12 ka nang pipiliin. Iyon yung mga regular juror. Kukuha pa din sila ng 6. Sa 6, minsan, sumusobra pa, depende sa gravity, no? Na mga alternates. No? May alternates pa. Kumbaga sa basketball, bench warmer. Hindi, pwede rin bench warmer. Sa basketball, 12 ang regular na lineup. May alternate din, 2, minsan 4, gano'n. Ngayon, baka isipin ninyo, paano? Kung ang inaakusahan mo ng korupsyon ay malakas masyado sa kanyang lugar, meron siyang mga death squad, no? May private army, marami siyang guns doon, marami siyang mga kaalyado. Paano magiging, paano makakasiguro na walang bias yung mga juror? Siyempre, matatakot yun. Di problema yon. Kasi kung halimbawa, ang akusado ay mayor ng Davao, mayor, Basti, halimbawa lang to. At siya ay akusado ng korupsyon, di ba? Balitang-balita, may Davao Death Squad pa nga
Diba? At saka lahat ng pulis niya, ginagawa pang kidnapper ng tatay niya. No? Yun ang lumabas dun sa pagdinig, no ha? So, pwedeng mag-request. Huwag natin gawin dyan ang paglilitis. Doon natin ilagay sa tundo. Yung mga tundo ngayon, ang mga residente doon, ang magiging mga trial jurors. Diba? Yan ang beauty ng trial by jury, ano po? So, ang pinag-usapan pa lang po natin dyan, komunidad pa lang. Ano kasunod? Law enforcement. Ha? Ang law enforcement, again, pwede tayo mag-citizens arrest dyan, mga mamayan. At force multiplier din tayo ng mga police, NBI, bla bla bla. No, pero madalas kaysa minsan sa kasalukuyan nating hukuman trial by palakasan, takot tayo. Marisbakan. Diba? Gagawa ka na ng mabuti para sa kapwa mo, para sa bayan at sambayanan. Ikaw pa ngayon itong makukulong. And by the way, speaking of, bigla ko lang naalala, yung isa po nating leader ng Philippine Trial by Jury Movement sa Palawan, no, si Supremo. Si Supremo. Abay, ito po yung nakikipaglaban, no, kakampi ng mga kinakamkam ang lupain doon. Lalo't mga ancestral domain ng mga katutubo. Saka ko na siya pangangalanan pagka nakuha ko na yung kumpletong detalye. Pero ito, magpapiaw pa lang ito, no? So, marami siyang nasasagasaan, marami siyang nakakalaban. Wala niyo kung sino-sino. Mga taga-ahensya din ng gobyerno, mga taga-DNR, mga taga-DAR, no? Kasi, kasabwat sila. Marami dyan sa Palawan na ahensya ng gobyerno kasabwat ng mga land grabber. Na po, meron pa nga akong in-interview sa loob ng provincial jail ng Palawan. Isang buong pamilya dinampot. Akusasyon sa kanila, forcible entry, at meron pang illegal cutting of trees. Kaingin nila yon, di ba? Kinakaingin na nila yun sa mahabang panahon, minana pa ng mga dancing yon sa kanyang mga ninuno. Di ba? Ay, pambihira. Ginawan ng inventong kaso. Kulong buong pamilya. Inilapit ko yun sa alam mo, sa mga ano ba, NGCP ba, NICP, ano, National Indigenous Community, anyway. So, hindi ko na nga lang na-follow up kung ano na nangyari doon. Kasi nasira yung cellphone ko. Andun yung number, no? Anyway, ito na naman ngayon. Wala. Hindi naman bago na yung mga ganyang kalakaran eh. Diba? Sila yung nadilima nga, Senador pa eh, na ipakulong ni Digunggong. Diba? Sa inventong kaso. Of course, siya ay nakalaya na ngayon, pero justice delayed is justice denied. 7 taon halos nakakulong. Diba? Pambihirang ito, ha? Ang mukha, ang pangit na mukha ng hukumang trial by palakasan. Ito ang mga kabuktutan sa hukuman trial by palakasan. Supremo, ayusin ko muna itong mga informasyon, no, ha? Kakamadayan natin ng gusto para ating maipadala sa kinauukulan. Pero hindi yan ang solusyon, mga kapwa ko, itsapuera. Ang solusyon talaga, magkaisa tayo. Gamitin natin ang ating dumadagunggung. Hindi gunggong, iba yung gunggong eh. Dumadagunggung na boses na ngayon sa social media. Hindi na ho tayo silent majority. Gamitin po natin at ang ating bigkis ng pagkakaisa ay tunay namang kapakinabang para sa ating tanan. Lahat ho tayo, pati yung ating masusunod pansalinlahin kayong manggi, makikinabang rito kapag tayo po ay may karapatan na sa trial by jury. Tayo ay mga juror na. Pag tayo ang naniniktik sa kanila, abay, mabilis pa sa alas 4 po, mabubuko. No? At
makakalabuso ang mga kawatang nagbabalat kayong politician sa buong pamahalaan na iniluklok ng Comelec kutong. Pati yung mga kutong dyan sa Comelec, makukulong yan. Ay, nako. Prosecutor pa lang pinag-usap, prosecution pa lang, ha? Ay, hindi, ano pa lang pala tayo, law enforcement. Ganon din ang sitwasyon dyan pagdating sa prosecution. Lalong ganon din ang sistema dyan sa hukom, sa mga korte. Palakasan nga eh. Diba? Ganon din pagdating sa kulungan. Abay, ang mga nakakulong dyan, pinagkakitaan pa ng mga ungas ng mga pambirang pati sa mga opisyal dyan sa kahit sa kulungan ka pumunta. Lahat may presyo, may tag price, lahat ng kilos, galaw mo yan. Ay, nako. Well, anyways, ang atin pong advokasya ay maihain ang amenda numero 1 sa Bill of Rights, karapatan sa trial by jury. At ang ating pumungkain riyan, ano tawag nito? Rebisahin, kalikutin ang Article 3, Section 14, Paragraph 1 and 2 upang ibigay, kunin ang batas sa kamay ng mga kawatan sa buong pamahalaan na nagbabalat kayong politician at ilagay sa kamay nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino sa diwa ng demokrasya, tunay na demokrasya. Sapagkat ito pong karapatan sa trial by jury ito po ay pundasyon, ito po ay esensya, ito po ay puso ng demokrasya. Kaya ang ating po demokrasya ay huwad sapagkat wala akong karapatan sa trial by jury tayo. And by the way, hindi lamang po si Pangulong BBM na ngayon. Kumbaga aking sinuyo para ihain itong panukalang amenda numero 1, karapatan nga sa trial by jury. Maging si Coco Pimentel, si Ace Barbers, si Alan Peter Cayetano, meron pa yung isang representative ng senior citizens, no ha? Wala. Nagtengang kawali lang sila. Siyempre, sa ibig sabihin noon, alam na this. Ayaw nilang matuldukan ng korupsyon. Kasi, bukod sa mawawalan na sila ng oportunidad na manggitata sa nakaw na kayamanan natin, mataas pa ang posibilidad na sila ay makulong dahil sa mga ninakaw na nila. Pero pwede naman nating lagyan ng kulatilya yun eh. Pagka naipairal na ang jury justice system, lagyan din ng kulatilya. Lahat ng kusa na magsusurrender ng kanyang mga ninakaw. No questions asked kung magkano lang yung gusto niya isole. Pero dapat kahit ng mga 50% man lang, di ba? O kaya 60%, isole sa kabambayan, kanya na yung 40%. Mataas pa rin yun eh. Lalo na kung malaki, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na ninakaw. Nako, ang laking pera pa ninyo. 20% na lang kaya. O kaya 10% na lang maiwan sa kanila. Kasi sa Panginoon nga 10% lang eh. Diba? Ang birang patis pa sila. Nulit ko po. Ito pong ating juror advocacy, ito po ay empowering. We, the sovereign, yet powerless Filipino people. Saka naman bakit? Ang sovereignty, ibig sabihin kataas-taasang kapangyarihan yan eh. Diba? Pag wala ho tayong karapatan sa trial by jury, imbis sovereign, tayo po ay mga alipin. Hindi po ba ang nangyayari ngayon sa atin sa mahaba ng panahon? Since 1935 Constitution pa. Of course, hindi masyado umalagwa ang mga kawatan noong 1935 up to 1946 sapagkat yung pong ating desisyon ng ating Korte Suprema sa Pilipinas reviewable sa US Supreme Court.
Federal Supreme Court. Kaya pag nagnakaw sila, ay tiyak, may kalalagyan sila. Pero umpisa nung tayo ay ha, ginawaran na ng Amerika ng independence on July 4, 1946, ayun na. Umpisa na po. Lahat ng naging presidente noon, meron pong issue ng korupsyon. Saan ba na-umpisan yun? Golden Urinola. Lahat na. Pambira, Now, napapanahon po ito sapagkat ang hukuman trial by palakasan po na meron tayo, ito po yung ugat Ito po yung ugat ng samot-saring kanser sa ating lipunan. Ito po yun. Hindi po korupsyon na ugat. Ang korupsyon ay bunga lamang po na hukuman trial by palakasan. Hindi din po itong human rights violations, hindi po yan naugat. Bunga din lang po yan ng hukuman trial by palakasan. Lahat po ng cancer sa lipunan. Hindi rin po lalo na yung ating presidential and bicameral form of government. Hindi po. Hindi po itong problema, hindi po itong maging yung gusto nilang parliamentary form of government, hindi din po yan solusyon. Doon sa South Korea po, South Korea, kaya lang gumagana ang kanilang demokrasya doon dahil tunay po kanilang demokrasya. Alam niyo po kung bakit? Noong 1907, nag-dry run po ang South Korea sa trial by jury. Pagkatapos noong 2007 pala, pagkatapos ng 2012, nag-full blast po sila. Ang ginawa pa nilang kumbaga, mentor or educator sa mga proseso sa hukuman trial by jury, yung isang Koreano na American citizen, pero ang nanay at tatay niya ay mga taga South Korea. So matatas po siya magsalita ng Korean language at matatas din mag-English. Kaya, at alam niya ang lahat ng mga pasikot-sikot proseso sa trial by jury. Kaya dapat lang, tama lang yung kinomisyon po siya ng Korean government. So, naging resulta, lahat po ng kanilang mga dating pangulo na may kasong korupsyon, bayad ng korupsyon, na ipakulong po nila. At siyempre, nabawi yung mga ninakaw. Pati yung Hyundai, yung mga opisyalis ng Hyundai at may dalawa pang malalaking kumpanya na nakikipagsabuatan sa gobyerno sa mga kontrata, bla bla bla, para pag nakawan ang sambayan ng Koreano, ang sambayan ng Korean, kulong. Yan po ang beauty ng trial by jury. Pero hindi alam yan ni Professor Simbulan, binabanggit niya gumagana ang justice system sa South Korea. Pero hindi niya mabanggit-banggit kung anong klaseng sistema. Anong klaseng justice system? Hindi niya mabanggit-banggit na hukuman trial by jury ang umiiral sa South Korea. Hindi niya alam. Pambirang pati so. Prof, paano matututo yung mga estudyante mo dyan sa UP kung ganyan ka? O pati ikaw ay ignoramos sa justice system na pang-demokrasya. Si Professor Simbolan doon sa isa sa aming Liga ng mga Broadcaster Media Forum, nagdiskusyon na rin po kami patungkol dyan sa hukuman trial by jury. Ito yung beauty ng demokrasi, ang hukuman trial by jury. Hindi alam ito ng mga estudyante dyan sa UP at sa mga paaralan, kaya mas nakikita nila, mas maganda sa komunista, kita mo yung mga enchiklan, mga korap na mga opisyal nila, pugot-ulo, sentensyado ng pinagbabaril sa ulo. Ang hindi alam ng mga estudyante, na mga kalaban lang ni Xi Jinping yun sa politika. Lahat naman sila nangungurakot Pero yung mga kalaban, siyempre, sentensyado. Gorgor reok. Pambaga Sabi nga ni Sarah, gorgor reok. Diba? Pero pagkakampi ka, siyempre, sweldo ka. Di ka imbestigahan. Iyan din. May tama din na sinasabi ni Marcolita. Bakit si Sarah lang? Lahat naman naman may hawak ng interfunds Ninanakaw halos lahat Hindi lang sa national government, pati mga mayor.
No? Lahat, halos lahat, kung hindi man lahat ng mga mayor, Antimano, hinahati nila yung kanilang ira. At ang kalahati, confidential funds. Ha? Pinamudmod in fairness, yung iba ang mga mayor na binibigyan din yung kanilang mga konsihal. So doon na pupunta po ang pinagpawisan nating kwarta. At siyempre yung ating mga likas na kayamanan. Ay, binenta na ni Bongbong Marcos yung ating mga gold reserves. Ang yaman-yaman na ating bayan, mga kawatan lang nakikinabang dahil kontrolado nila, no, ang hukuman trial by palakasan. No? And so, ito pong ating juror advocacy. Para po ito sa kapakanan, karapatan at kinabukasan dating nasahanay ng 99.9% Itzacuera. At pag ang tagumpay po natin dito ay mararamdaman hanggang doon sa ating mga kaapu-apuhan. Sa mga susunod na saling lahing kayo magi till His kingdom come. Kaya kailangan magkaisa po tayo rito. Huwag na ho tayo patupik-tupik, huwag tayo pa uuto, paguguyo po sa mga kawatan na nagbabalat kayong politician sa buong pamahalaan. Huwag ho natin siya suportahan. Lahat na naging dati ng senador, dati ng kongresista, ibasura sa darating na halalan. Palitan po natin ng mga bagong mukha. Pero, sa isang kondisyon, kailangan juror advocate ang kandidato. Kailangan ang numero uno niyang plataforma pagpairal ng jury justice system sa bansa. Iyan ang mga klase ng kandidato na dapat ay ating sinusuportahan. Iyan ang ating pagkakatiwalaan ng ating mga sagradong boto. Lalanin po natin. Ang Pasko po, itong Pasko, no? Ay simbolo ng kalayaan. Kalayaan. Bakit kamo? Ipinadala ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, ang kanyang pangalawang sugo para palayain hindi lamang yung mga Israelitas na noon ay alipin ng Roman Empire, bagkos lahat ng kanyang mga nilalang kailangan palayain. Ayaw ng Panginoon na inaalipin tayo na kanyang mga nilalang. So hindi lang pang Israelita po ang simbolo ng Pasko na kalayaan. Pang buong sanlibutan. Lahat ng nilalang ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na may umaalipin sa kanyang mga nilalang. Diba? Eh kung yung Panginoon nga, hindi tayo inaalipin. Kasi pwede niya namang sabihin na, ay, lahat ng mga nilalang ko bago niya hipan. Diba? Galing tayo sa diba? Putik Hinulma-hulma niya. So bago niya hipan, magitin niya muna. Huwag kang gumawa ng kademonyuhan. Lahat ng gagawin mo ay para sa kabutihan lamang. Diba? Pero hindi niya ginawa yun. Hinayanan na tayo mag-isip. Ang madalas nating narinig, ang Pasko ay sharing, caring and sharing, pagmamahalan. Tama, totoo naman yan. Pero, palalimin pa natin ang ating kaisipan. Sentido común, di ba? Palalimin pa natin. Inutos ng Panginoon be your brothers and sisters keeper. At yan ay magagampanan natin mga Pilipino kapag tayo ang may hawak sa batas. Pag nasa kamay na natin ang batas bilang mga juror sa hukumang trial by jury of the people, by the people, for the people. Hanggang sa muli, ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod. Mr. Juror, Dr. 6 to Kit Kilatis Lagari po lang. May God bless us all. May God bless Philippines.